Ang bahay na ito sa kahabaan ng Calle Bautista sa Quiapo. Agaw pansin, hindi lang dahil tila na paglipasan na ng panahon, kundi maging sa makukulay na kwentong nananahan dito. Sa makasaysayang bahay Nakpil Bautista na nirahan ang mga revolusyonaryong sina Julio Nakpil at Gregoria de Jesus na byuda ni Andres Bonifacio. Dito nagpupulong yung mga revolusyonaryo, mga tiponero, mga ni Andres Bonifacio. Place of social confluence talaga yung bahay Nakpil Bautista. Pero ang hindi alam ng marami, bukod sa mga katipunero, minsan na rin daw tumira rito ang poong Nazareno ng Quiapo. Yung gera, panahon ng Hapon, dito siya tinago. And dito din siya dinadala kapag madaling araw bago yung pista ng January 9 para i-restore, ayusan, bihisan. Mahalaga yung bahay Nakpil sa Quiapo. Muli ring binubuhay ang ilang tradisyon tuwing Semana Santa sa bahay Nakpil Bautista. Kaya muli silang nagsasagawa ng pabasa. Isip kami ng paraan na bukod sa pagsalba sa bahay physically, kailangan din nating isalba yung mga hindi natin nahahawakang pamana, yung intangible heritage. So isa yon yung oral tradition pag Semana Santa, which is yung pabasa. Itong Panginoon natin, madyang tao'y umuwirin. Kung tutuusin, bago man daw tayo nasakop ng Kristyanismo, malaking bahagi na raw ang pag-awit sa buhay ni Juan mula sa mga pagdiriwang hanggang pagluluksa. May mga chants din in the past sa mga katutubo natin. Sa Ifugao, may hudhud. Ito yung mga mournful chants. Sa Benguet, may bangil. Pero dahil sa pinapractice pa natin ngayon, nire-replicate niya yung bayanihan, yung tulungan, yung samahan. Ito si Jesus na poon, pagod ay walang kaupo. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng mga berso ng pasyon, may isa pang tradisyon sa Quiapo, hindi lang tuwing Semana Santa, na buong puso nilang itinataguyod. Ang karidad o masaganang pakain para sa mga deboto. Sa katahimikan ng dilim, habang mahimbing pa ang malaking bahagi ng Maynila, abala na sa pagluluto ang mga volunteer ng simbahan ng Quiapo. Tuwing Huwebes kasi, misyon nilang magpakain sa mga nangangailangan, na tinatawag din nilang I Thursday. Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang layunin nito ay hindi lang magsilbing parang isang feeding program na kagaya ng iba't iba, binibigyang halaga din na ang uhaw, ang gutom na nais na matugunan dito sa I Thursday ay uhaw at gutom din para sa karanasan sa Diyos. Kilala ang gawaing ito noon bilang karidad. Kahit sino basta nagugutom, pinakakain. Ganyan din daw ang paniwala ng matagal ng deboto ng Nazareno at volunteer ng simbahan ng Quiapo na si Jenny. Mga 15 years na akong nag-volunteer ng Quiapo. Dito sa ang karidad naman is magti 3 years na ngayong March 23. Higit sa obligasyon, ang pagiging volunteer ni Jenny ay paraan daw niya ng pasasalamat. Ang tunay na kayamanan ay hindi raw nasusukat sa kung ano ang laman ng bulsa, kundi sa kung ano ang kayang ibahagi sa iba kahit naghihirap din. Kung baga hirap man kami sa buhay, mayroon bang mas higit na nangailangan, kahit nasabi mo yung ibibigay namin oras lang, napakahalaga na nakapag-share ka sa iba. Kapag napasyal ka sa Quiapo ngayong Semana Santa at nakita mo ang imahe ng Jesus Nazareno, mabuti sigurong tanungin mo rin ang iyong sarili. Kaya ko rin bang pumasa ng krus para sa iba? Mahirap di ba mga ka-wonder? Pero sa bawat kamay na pilit na umaabot sa poon, bukod sa malalim na debosyon at pagsunod sa mga tradisyon, ang pagsasabuhay ng misyon ng ating Panginoon
ang nais ituro sa atin ng imahen ng Jesus Nazareno, Amen. ang pananampalatayang may kakambal na pagkilos.